Scared Heart. Written by Red Delta. Sino yung kausap mo? Tanong ko kay Zane, live-in partner ko na isang seaman. Lumingon sa akin si Zane, hawak pa rin ang cellphone sa tainga. Wala to, Leslie. Sa opisina lang. Sa opisina? Ulit ko. 11:11 na ng gabi. May tatawag pa mula sa opisina nila. Natutulog na kami nang magising ako kasi nararamdaman kong wala akong katabi. Ang baby kasi namin na 6 months old pa lang ay nasa crib niya, katabi rin ng kama. Si Jiro, nagtatanong kung kailan ako babalik. Wala daw siyang partner sa inuman. Sagot ni Zane. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa kanya o hindi. Matagal-tagal na rin akong hindi nag-uusisa sa mga pinaggagawa ni Zane mula nang mabuntis ako. Naging focus kasi ako sa sarili ko. First baby namin si Lane Zane at plano naming pabinyagan siya next month bago sumampa ulit sa barko ang daddy niya. Sira ulo talaga yun. Walang magawa at boring daw. Matulog na tayo ulit. Inakbayan ako ni Zane pabalik sa kama kaya nagpatianod na lang ako. Pero pagkatapos niyon ay hindi na ako makatulog. Kung office mate niya ang tumatawag, bakit kailangan pa niya lumabas sa room namin para makipag-usap? The next day ay hindi pa rin ako mapakali. So I sneak on his phone pero wala naman akong nakitang kakaiba. Maliban sa wala na sa call logs niya yung 11:11 ng gabi na tawag. My instinct crawl inside me. I needed an answers pero alam kong hindi iyon maibibigay ni Zane sa akin. Ako nang kakausap sa baker ng cake. Dito ka lang muna. Alagaan mo si baby. Sabi sa akin ni Zane habang nagsusuklay siya ng buhok sa harap ng salamin. Hindi rin nakaligtas sa akin ang dami ng winisik niyang pabango sa kanyang damit. Sa baker ka ba talaga pupunta? Usisa ko sa kanya. Nilingon niya ako. Dadaanan ko na rin sina mama sa bahay pagkatapos. Tumango lang ako kahit hindi ako kumbinsido sa rason niya. Inabot siya ng halos 3 oras bago nakauwi. Nag-message ako sa nagbe-bake ng cake and she confirmed na dumaan nga doon si Zane. I also asked his mother if dumaan siya sa bahay nila. Dumaan naman daw doon. Pero napansin ko na dumating si Zane ay halos hindi na kami nag-uusap kahit ang baby namin ay halos hindi na rin niya inaalagaan. Busy siya palagi sa cellphone niya. Nanatiling ganon hanggang sa nagpabinyag na kami ng baby namin. That night, nung lasing na siya ay pinakailaman ko ang cellphone niya at halos gumuho ang mundo ko nang makita kong may conversation pa rin sila ng ex-girlfriend niyang isang guro. Hindi lang iyon, nagkikita rin sila. May mga mensahe pa akong nabasa na halos bumaliktad ang sikmura ko. Kinaumagahan, kahit naroon pa ang in-laws ko sa bahay namin ay inaway ko si Zane. Pinagsasampal ko siya sa harapan ng mama niya. Minura ko siya sa sobrang galit ko. Umiiyak ako habang nag-iimpake ng mga gamit namin ng anak ko dahil uuwi na ako sa parents ko na hindi ko rin naman nagawa dahil pinigilan ako ng mama ni Zane at ang anak niya ang pinagalitan niya. Pakiramdam ko ng mga oras na iyon ay may kakampi ako dahil hindi kinukonsinti ng ina ni Zane ang mali niyang gawain. Pero hindi pa rin maibsan ang sakit na aking nararamdaman. Hindi ko man lang naawa sa anak ko. Ang liit-liit pa niya. Ganyan ang ginagawa mo. Umiiyak akong sumbat kay Zane na nakaupo lang sa sofa. Yan! Alam mo ba kung bakit kahit malaki ang sahod mo sa barko ay hindi ka pa rin umaasenso? Dahil sa ugali mo. Manloloko ka. Wala kang kwenta. Kaya kami na malas. Sigaw ko. Wala akong pakialam kahit naroon ang mga magulang niya. Bumukod na rin ako ng silid kahit ang anak ko ay hindi ko na pinapahawakan sa kanya. Doon ka sa babae mo. Gumawa kayo ng anak at yun ang hawakan mo. Sigaw ko sa kanya nang tangkain niyang kunin sa akin si Zane. Sorry na. Hindi naman kasi tayo kasal. Doon ako tuluyang sumabog. Tama ka naman. Hindi tayo kasal. Kung hindi mo na ako mahal at wala ka ng respeto sa akin, kahit sa anak na lang sana natin, hindi ka na naawa sa kanya. May ama siyang manluloko at hindi makontento. Dinuro-duro ko siya. Lumayas ka dito, walang yaka. Malas! Demonyo! Binuksan ko ang cabinet at kinuha ko ang mga damit niya.
Pinigilan niya ako pero dahil sa galit ko ay pakiramdam ko mas lalo akong lumakas. Nilagay ko sa basurahan ang mga damit niya. Nagkandara pa naman siya sa pagkuha sa mga iyon. Naging magulo ang relasyon namin hanggang sa nakasampa na siya ulit ng barko. Iyon lang ang hinihintay kong pagkakataon. Nag-impake ako at bumalik sa parents ko. Kahit anong dami ng advice, comfort at suporta ay hindi naging sapat ang mga iyon para guminhawa ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung paano magsimula ulit. Palaging tumatawag si Zane at nangangamusta pero ang nanay ko palagi ang kausap niya. Pinipilit din ako ng ina ko na patawarin na si Zane at mukhang nagbago naman na daw. Hindi pumapalya ang padalang pera para sa anak niya pero hindi ko ginagastos ang mga ipinapadala niya. May savings naman ako kasi nurse ako dati. Hindi naman pinapakialaman ni Zane ang pera ko kaya hindi ko yun nagalaw. He's a good provider too. Walang palya ang pagpapadala niya ng pera kaya hindi ko nagagastos ang savings ko. Paminsan-minsan kasi ay binibigyan din ako ng kapatid kong nurse na nasa Germany. Hindi talaga ako nagsasuffer financially pero ang stress ay naroon pa rin. Kahit noong nakababa na si Zane sa barko ay hindi pa rin ako umuwi sa bahay niya. Kaya siya ang umuwi sa bahay ng parents ko. Nagsorry siya sa akin at hiniling na magsimula kami ulit. Pero hindi ako pumayag. Naroon pa rin ang galit ko sa kanya. Hindi nawala sa isip ko ang mga ginawa niya. At night, my nightmares consisted of pain and betrayal were mocking me in my sleep. Gabi-gabi, naiisip ko kung minahal ba talaga niya ako. Hindi kaya napilitan lang siyang panagutan ako noon dahil nabuntis ako? Hindi kaya nag-stay lang siya ngayon dahil may imahe siya bilang tatay na ayaw masira? Too many questions in my head. I never thought that man I love was capable of breaking a family into two. Sumampa ulit si Zane sa barko kahit hindi pa kami okay. Ganon pa rin ang setup namin. Kahit anong paliwanag ng parents ko sa akin, hindi ako bumalik sa bahay ni Zane. Hanggang sa nagpasya siyang ibenta na iyon. Nagpaalam naman siya sa akin. Ikaw ang bahala. Bahay mo naman yun. Di naman tayo kasal. Sagot ko sa kanya nang tumawag siya para kunin ang suggestion ko. Ayan ka na naman. Parang nagtatampo na sabi ni Zane. Alam ko namang maraming good memories sa bahay na yon. Kaya nga tinatanong kita kung ano ang desisyon mo. Bahala ka kung ano ang gagawin mo sa bahay mo na yon. Pwede namang doon mo patirahin ang babae mo. Wala namang good memories doon. Baka bad meron. Pabalang kong sagot. Kakausapin ko si mama para mahanapan niya ng buyer. Sa halip ay sabi ni Zane. Sa account mo na lang i-transfer ang bayad. Ayoko. Mariin kong tanggi. May account ka naman. Bakit hindi mo ilagay sa account mo? Baka magastos ko pa kasi. Rason ni Zane. Hindi na ako nakipagtalo pa. Pagod na ako. Saka ayaw ko rin naman siyang makausap. Naibenta ang bahay niya at sa akin nga niya ibinigay ang pera. Nung bumaba siya ulit sa barko ay 1 taon siyang nagbakasyon. Nagpatayo siya ng maliit na bahay katabi ng bahay ng parents ko. Doon kami tumira. Kasi minsan nag-aaway kami ng parents ko. Sinusumbatan nila ako na ang tigas daw ng puso ko para hindi patawarin si Zane na nagbago na. Para na lang daw sa anak namin para lumaki na may kumpletong pamilya. Sa experience at sa sitwasyon ko na iyon may narealize ako na mas importante ang peace of mind ko. Kaya lumipat kami sa bahay na ipinatayo ni Zane para hindi na ako pakialaman ng parents ko sa mga desisyon ko sa buhay. Occasionally, binabanggit ni Zane ang tungkol sa pagsasama namin na dapat daw naming ayusin kasi lumalaki na ang anak namin. Nagmatigas pa rin ako. Sana naisip niya yon bago niya ako lokohin. Nakalipas ang 3 taon ay napansin ko na parang nagbago na nga si Zane. Halos hindi na siya humahawak ng cellphone niya kapag nasa bakasyon. Hindi na rin umiinom. Dati kasi halos maubos ang pera niya. Kakainom kasama ang mga barkada niya. Ngayon, palagi na lang siya sa bahay. May mga kinukumpuni na kung ano-ano. Kapag wala naman siyang ginagawa ay tumutulong siya sa negosyo ng parents ko na grocery store. Nagiging driver siya kapag kukuha ng mga stocks o may delivery. Basta na, pagbalik ko, maging okay na tayo. Sabi sa akin ni Zane habang nagtutupi ako ng mga damit. I glared at him angrily. Sana nga, hindi ka na bumalik. Hindi siya sumagot, kaya nag-angat ako ng tingin para tingnan siya. For the first time, nakita kong umiyak si Zane.
Di ko alam kung ano magiging reaksyon ko kaya ipinagpatuloy ko lang ang pagtutupi ng mga damit. Ang tagal-tagal na noon, nagbago na ako. Garalgal ang boses ni Zane nang sabihin iyon. Bakit? Required ba na kapag matagal ang kasalanan, kailangang patawarin? Pabalang kong sagot sa kanya. I will forgive you in my time and my terms, not yours. Hindi pa ba sapat ang mga ginawa ko para bumawi? Tanong niya. Hindi nga ako naging sapat sa'yo, di ba? Bakit binibilang mo ang mga ginawa mo? Hindi ko naman binibilang. Ang sa akin lang, lumalaki na ang anak natin. Ayaw ko na, ganito tayo. Pasalamat ka na lang at hindi ko siya inilayo sa'yo. Kung wala tayong anak, dapat nakipagrelasyon ako sa iba ngayon. Sa lalaki na hindi man loloko. Sa lalaki na nire-respeto ako bilang babae at bilang tao. Tumigil ako sa pagtutupi dahil nanubig na rin ang mga mata ko. Ang sakit-sakit, Zane. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ginawa yun. Ngayong may anak na tayo, ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit nagawa mo ko saktan? I'm sorry. Lumapit si Zane sa akin. He knelt on front of me. Humawak siya sa tuhod ko. Pero, pwede pa naman nating maayos to. Aalis ako ulit at pagbalik ko, mag-for good na ako. Kumurap si Zane at bumagsak ang luha niya. Ang totoo, ay hihirapan na rin ako. Kapag nasa barko ako, hindi ko maiwasan na isipin na pagbaba ko wala na akong babalikan. Naisip ko na, paano kapag may makita kang ibang lalaki at magustuhan mo yun? Hindi naman kasi tayo kasal. Hindi sapat na may anak tayo para manatili ka sa akin. Ganun ba tingin mo sa akin? Na kahit may anak na ako ay sasama pa rin ako sa ibang lalaki? Iniisip mo na katulad mo ako na kahit may anak na lalandi pa rin sa iba? Umiling siya. Pero kasi hindi pa tayo kasal. Ayaw mo ba nun? Malaya ka pa rin. Ang responsibilidad mo na lang ay ang anak natin. Malaya kang mag-asawa. Malaya kang bumalik sa ex mo. Alam mo, hindi yun ang gusto kong gawin. Wala na akong gusto maliban sa magkaayos tayo na mawala ang sakit at galit sa puso mo. Patawarin mo ko. Nahihirapan na kasi ako. Masakit para sa akin na ganito tayo. Nasasaktan ako para sa anak natin. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay yung sinaktan ko ang babaeng mahal ko. Hindi mo ko minahal. Itinulak ko siya kaya natumba siya sa sahig. Mas mahal mo ang ex mo. Kaya ka nga nagkakaroon ng time para sa kanya kaysa sa anak mo. Pampalipas oras ko lang siya noon. Ngayon, ikaw na ang mahal ko. Hindi naman nagtagal yun bago ko na-realize. Hindi ko lang masabi-sabi sa'yo dahil may nagawa nga akong kasalanan. Bumangon si Zane at lumapit sa akin. Sana maniwala ka sa akin. Ang tagal na noon. Ikaw na ang mahal ko ngayon. Nasasaktan din ako dahil sa mga nangyari at nagawa ko sa'yo. Kahit matagal na yun, ang sakit ay nandito pa rin sa puso ko. Pampalipas oras mo lang yun. Pero ang epekto sa akin, panghabang buhay na. Kaya wag mong sabihin na ang tagal-tagal na nun. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang ginawa mo. Ang sakit-sakit, Zane. Sobra. Alam ko ang pakiramdam na yon, Les. Dahil nasasaktan din ako kapag nakikita kitang umiyak. Nasasaktan ako kapag naisip ko ang nakaraan. Kung pwede lang galawin ang orasan at bumalik sa nakaraan, itatama ko ang lahat. Umiling ako at humarap sa kanya. Pero hindi ko naman kailangan bumalik sa nakaraan para gawing tama ang lahat. Hinawakan ni Zane ang braso ko at inikot niya ako paharap sa kanya. Just give me another chance and I will make it up to you. Alam kong ginagawa mo ito para sa anak natin. Hindi. Ginagawa ko to para sa'yo, sa anak natin, sa pamilya natin. Gusto ko rin na maging masaya ka ulit. I want to see you smile and laugh again. Pero mahirap kasi kapag pinilit ko ang sarili ko. Mahirap magpatawad kasi nandun pa ang sakit. I understand. Maya-maya ay sabi ni Zane sa mahinang boses. Kasalanan ko naman ang lahat ng ito. Di na kita pipilitin na patawarin ako. Maghihintay ako kung kailan mangyayari yon. Bigla niya akong niyakap.
Naramdaman kong yumugyug ang katawan niya. He's crying again. Oh, Les, I never thought that short time of mine will have this long-term effect and consequences. I'm sorry. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ilang beses ko nang iniyakan ang nagawa niya sa akin, pero naaroon pa rin ang sakit. Naaroon pa rin ang pagdududa at kawalan ng tiwala. Hindi mo ubus-ubos. Nung nakasakay na ulit si Zane sa barko ay tumawag sa akin ang kapatid ko na nasa Germany. May hiring daw sa ospital nila at kung gusto ko raw magtrabaho doon ay tutulungan niya ako. Kailangan ko lang mag-aral ng language doon. Pwede ko rin daw isama ang anak ko kasi may magbabantay naman doon habang nagtatrabaho ako. Binigyan rin niya ako ng range ng salary doon. Nakaka-tempt ang mga numero. Baka kapag nandito ka na ay tuluyan ka ng mag-heal at makalimutan mo ang ginawa ni Zane. Sabi ng kapatid ko. Hindi ka makamove on dyan kasi wala ka namang ginawa maliban sa pag-aalaga ng anak mo. Kung nandito ka, magiging busy ka at eventually, makakalimutan mo rin ang nangyari. Paano naman ang anak ko? Wala siyang tatay, tanong ko. Pansamantala lang naman. Pwede mo namang papuntahin dito si Zane kapag okay na ang lahat. Sa isip ko, paano kapag nasa malayo ako tapos makatagpo si Zane ng ibang babae na naman? Baka tuluyan ang mawala ng ama ang anak ko. Nagdadalawang isip tuloy ako ngayon kung tatanggapin ang offer ng kapatid ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pupunta ba ako sa ibang bansa o hindi?